Hello Aries! Kamusta Aries? Silipin na natin itong second week of October ninyo. So this is October 8, 9, 10, 11, 12 up to October 14. Okay. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kasi collective reading lamang po ito. And kung bago po kayo dito sa aking YouTube channel, syempre, don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin po yung ating Facebook and Instagram, pati na rin yung ating TikTok. At sa mga interesado sa paid personal readings, send lang kayo ng PM sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo, nasa description. Kung gusto nyo naman maka-avail ng free na readings, yun, ginagawa ko yun kapag nagla-live ako sa Facebook or dito sa YouTube, no? Make sure lang na nagpa-follow kayo ng mga guidelines natin doon. At yung iba sa aking FB page na nanalo sila ng free reading kapag ikaw ay kasali sa top fan and top engager. So, dapat nakikita yung top fan badge mo doon. And dapat may mataas na points ka. Kumbaga, pasok ka sa top 5 or at least top 10 or top 3 ng weekly top engagers. Kasi weekly ako namimili. Pero pag busy ako, hindi ko nagagawa. So, kung kailan ako uli maluwag, ganun. Pinipili ko yon kung sino yung may mga matataas na points. Kahit na mataas yung nakuha mong points sa weekly engagement mo, kapag wala kang top fan badge, hindi ko rin ibibigay yung free reading. So, tinitignan ko yun, syempre. Okay? Ano bang meron sa inyo? Etong second week ng October. Ano ba yung overall energy? Ito, gamitin natin. Gamitin natin to. Ano yung overall energy ng second week of October ng mga Aries? Ay, bago pala tayo magsimula, Aries. Lucky day mo Sunday. Lucky numbers mo, 26, 15, 10, 3, 1, at saka 9. Yung mga marereklamo dyan, please. Hindi ko na po i-repeat. Dahil na-invento naman yung rewind or pause sa video. Pwede nyong i-pause. Kung mabagal kayo maglista, pwede nyo rin pong i-rewind. Okay? Bigayan lang tayo. Okay? Overall energy ng second week of October mo, Aries, ay Seahorse Spirit. Maghintay ka daw muna. Watch and wait. Okay? Observe. And then, kapag nakapag-observe ka na, no, kumbaga to get a grip of the situation, pwede ka nang mag-go. Depende. Pero parang sinasabi kasi dito, watch and wait. So, baka may situation dito na kailangan, palipasin mo muna. No? Tignan mo muna bago ka sasabak. No? May mga times na mas okay na maghintay kaysa magmadali or mapasubo. No? Ayan. Watch and wait daw muna. Okay? So, may period of waiting itong second week of October para sa inyo. Ano naman yung magiging outcome kung sakasakali ng second week of October nyo. This and that are true. Okay. Alam mo, ang ibig sabihin nitong Dolphin Spirit is duality. Sinasabi niya dito, ito at iyon ay parehong totoo. Ito at iyon ay parehong valid. So, baka may mga bagay kasi itong second week ng October para sa inyo na kailangan nyo parehong paano ba to? Kailangan mo parehong i-consider. Hindi lang itong bagay na to, kundi yun din. Kumbaga, positive and negative. No?
Kumbaga, hindi lang focus on, minsan hindi lang yung positive yung titignan natin, pati rin yung negative side, yung pros, yung cons, no? Kaya nga siguro meron kang seahorse spirit dito na sinasabi niya, watch and wait eh. Kasi baka dapat tignan mo muna yung pros and cons, no? Kagaya nga nung sinabi ko dito sa this and that are true, parehong valid, parehong importante, baka may dalawang bagay na ganun sa sitwasyon ninyo ngayong second week na kailangan nyo parehong tignan o i-consider. O, diba? Baka yun yung tinutukoy. So, ito yung outcome eh. Sa matter na lang kung ano yung mas, yung may nagbabare na guys, pasensya na. Nakakasakit sa ulo pero ewan ko ba. Di na natapos yung construction dyan sa Karatig Pook. Tagalog uli no? Karatig Pook. Ba't ba pag fire signs, baka talagi yung mga salita ko. Ayan. So, baka mahirapan ka lang, Aries, kasi syempre parehong valid, parehong importante. Siguro tulungan na lang kita dahil ito yung outcome mo. Kung ano yung pinaka-urgent, kumbaga sa ER, yun yung unahin mo. Kumbaga, ano yung topmost priority para hindi ka malito, mataranta, no? Okay, so unahin yung pinaka dapat unahin. Okay. Uy, meron kang clover o 4-leaf clover. Great good fortune at paparating sa inyo. May swerte, Aries, itong second week ng October. Money or property through an inheritance, winning or windfall. Mukhang perang malaki ang paparating sa inyo, whether galing yan sa pure luck, no? Kasi nga ito, or inheritance daw. O pagkapanalo. Ayan, o. Dog, protection from a powerful friend. Poprotektahan ka na kaibigan mo. May kaibigan ka ba na may mga maimpluwensya o kung ano man. Pero kahit wala naman sigurong mga ganung estado yung friend mo, basta poprotektahan ka niya, no? Poprotektahan ka niya yung sinasabi. And you will be shown the way daw kung nako-confuse ka. Etong second week of October, Aries, makakakuha ka ng sign. Kumbaga, i-guide ka doon sa tamang path. Ayan, no? You will be shown the way, eh. So, bibigyan ka ng clues, no? Insights. Knight of Cups. Pwede may water sign dito, Aries, na makaka-deal mo. Cancer, Scorpio, or Pisces. Alam mo, may waiting talaga. Kasi hindi yung sinasabi ni Knight of Cups dito. I know that the right person waits until I am ready. Okay. So, pwedeng indication ito na huwag kang magmadali. O, halimbawa, may dumarating sa yung potential na jowa dyan. Okay. Tignan mo munang mabuti. Kasi this and that are true. Yun yung sinasabi. May mga bagay ka. Kumbaga yung mga black and white, i-consider mo yun. Kasi baka may tendency kayo na maging dito parang mataranta, magmadali, no? Pero parang sinasabi dito, kung yan yung tamang person, hindi mo kailangan magmadali. Or hindi kanya kailangan i-force, hindi kanya kailangang madaliin. Mafe-feel at mafe-feel mo yun. Malalaman mo if you are on the right
direction o kung mapaka-career man ito o romance. Malalaman mo kung tamang person yan. So, better watch and wait yun yung overall energy mo. Maging cautious ka. Kailangan mo i-consider yung mga bagay-bagay. Hindi yung nagmamadali ka. Okay. Kaya kung may mga gagawin ka, career or romance related man yan, make sure na hindi ka nahaharas. Hindi ka minamadali. No? Or ikaw mismo, hindi ka yung parang para kang natataranta na nagmamadali na hindi ganon, no? Yun yung sinasuggest sa iyo. I take great care of what I value. Ang nasa sense ko sa Seven of Swords is mag-ingat ka. Hindi ko alam, yun yung pumapasok sa isip ko. Lalo na doon sa mga bagay na pinahahalagahan mo. Halimbawa, pinahahalagahan mo itong reputation mo, matagal mong na-build. Reputation sa career man yan, sa negosyo. Okay? Or relationship. Ingatan mo yung samahan ninyo, ingatan mo yung partner mo, baka may umaaligid din dyan, hindi mo alam. Ingatan yung mga pag-aari, yung mga naipon mo, mga naipundar mo. Okay? Or ingatan mo yung family mo, yung mga mahal mo sa buhay. Ingatan mo rin yung health mo. Ito kumbaga maging maging aware ka lang sa mga pwedeng maging threat or potential na maging threat dito sa mga bagay na binavalue mo, bagay man yan o tao. Okay? So, be careful also of deceit kasi Seven of Swords yan. So, this pwedeng maka-experience ka ng ganyan na may magte-take advantage sa'yo o manloloko o may gagawin under the table, may gagawin palihim na hindi maganda, yan yun. Ace of Pentacles, I am always rewarded for all I do. Wow, this is a reward, compensation. Ace of Pents. Okay, baka may marereceive ka nga malaking amount ng money kasi yun din yung tinutukoy dito sa both card. Money or property through an inheritance, winning or windfall. Whether napanalunan mo yan o basta sinuwerte ka lang o pamana. Mapapera man yan, malaking halaga o property o anything. No? Ayan yun. O, ito, kung ito ay may kinalaman sa career mo, this is an indication ng pwedeng increase o malaki yung makukubra mong pera, yung sasahurin mo. No? Potential. So, kung sa negosyo, potential na kumita ka ng malaki. O, ito yun. I go forward with confidence. So, this is moving forward, the Chariot. Ibig sabihin, leveling up. Taking a step higher. Oh, kumbaga nag-a-advance ka, umaangat, umuusad paakyat, no? Climbing the ladder, o whether sa career, sa business, this is a game changer. Ibig sabihin, you are succeeding or at least you are moving pataas doon sa goals mo, no? This is a card of success. Okay? Going forward. Ayan. Tignan naman natin yung love life mo. Itong first week. Tingnan natin yung love life mo, Aries, itong first week tuloy. Sorry, second week na tayo. Second week na ito. Correction. Second week, hindi po first week. Para dun sa mga bashers natin. Pag tuwing nagkakamali ako, ang dami kong bashers dito. Hindi ko lang nababanggit yung sign dahil nalilito na ako sa dami ng readings ko. Ba? Ikaw nga magbasa ng 12 signs sa isang araw o mahigit. Tapos hindi pa sila marunong magpasensya, nanonood lang naman sila ng free reading.
Wala lang. Iyang-hiya naman ako sa inyo. Okay, second week. O, tingnan natin. Love life mo, Aries. Itong second week. Nahiya naman ako doon sa mga bashers ko. Nagkamali lang akong sign. Guys, tip ko para sa mga baguhan dito. Kasi mga datihan, alam na nila kapag nagkakamali ako. Gawin yung sign. Kung ano yung intro ko, hello, Aries, yon. Sa umpisa lagi ng video ko, ano yung dinadaldal kong sign doon, yun yung sign na binabasa ko. Natural lang naman maglagay ako ng maling thumbnail. Minsan kasi hindi ko alam nasa isip ko Aries pero ibang sign na yung nasasabi ko. Matanda na po kasi ako, hindi na ako teenager. Hindi na po ako 20s. Baka pumapalya na yung ating CPU, no? So ayan, alam nyo na ha kung ano yung nakalagay sa thumbnail, ano yung nakalagay sa title, ano yung intro ko, yun yung sign na binabasa ko. Kaya wag nyong intindihin kung sa bandang dulo nasasabi ko ibang sign na. Unawain nyo na lang po. At kung hindi po kayo makatiis sa mga pagkakamali ko, pwede po kayo umalis dito sa channel ko. Very free po kayo. Okay? Ito yung love life mo. Second week, October. Emotional storm. Turmoil, unstable, affected. Uy, may affected match dito sa inyong dalawa ni person mo. Ayan, may apektado rito. At meron ding hindi maasahan. No, ibig sabihin ganun ka-stable itong energy nitong person na to. Whether ikaw o siya, being unstable this second week of October, no? Siguro bakit hindi stable? Kasi nga, may emotional storm. Daming, nararamdaman, iba-iba, pwedeng confused. Labo-labo na yung mga emotions. Mixed emotions. Kaya talagang, yan. Pagka ganyan, unstable. Conflict, ayan, talaga magkakaroon kayo ng conflict. Kasi merong hindi stable instead na magpasensyahan dito, parang nangyayari, lalong nagkakaturuan ng mga diferensya. No? Lalong nagka-clash. Okay? May mga times talaga na ganun sa mga relationship. Hindi laging sweet. May time na nag-aaway din kayo, di ba? Aminin nyo. Yung mga magjojowa dyan, kahit gaano kayo katagal, 25 years, 30 years, 10 years. May mga time talaga na yung nagka-clash kayo, nagkakatampuhan din, no? Hindi laging hindi laging bati, yun. Kumbaga hindi naman ganun ka super perfect lagi yung realistic na sitwasyon natin, 'di ba? Nourish daw, self-growth, self-focused, soul-finding. Yung iba nagfo-focus kayo sa well-being ninyo. Yun ang ninyo, goal ninyo. Yung i-nourish nyo muna yung sarili ninyo bago nyo i-nourish yung person ninyo, 'di ba? Paano mo mano-nourish yung partnership kung ikaw mismo ay depleted yung cup mo, kumbaga walang laman. Kailangan full din yung cup mo. 'Di ba? Kaya kung drain ka, kailangan mong mag-replenish, kailangan mong ma-regain yung mga kung ano man yung dapat mong i-regain sa sarili mo. 'Di ba? Kumbaga, hindi pwedeng empty yung cup mo tas mamimigay ka sa iba. 'Di ba? Make sure na na-attend mo rin yung mga pangangailangan mo para hindi ka mag-snap, para hindi ka maging grumpy or irritable. Kasi minsan ganun yung iba May signs na kailangan natin ng pahinga, ng self-care kapag nagiging na tayo yung irritable, 'di ba?
Yun lang yun. Kaya nga may mga time din ng break sa relationship. Yan. Pwedeng yan yun. Kailangan nyo muna ng break sa isa't isa. Lalo na kung hindi naman kayo, kung wala nangyayari, lagi na lang kayo nagka-clash, di ba? Anong patutunguhan na maganda. O, edi, pag lumipas na yung mga toyo ninyong dalawa, o di ba, tsaka kayo mag-usap. Ganun yun. Huwag kang makikipag-usap na nag-aapoy yung ulo mo. Mainit na mainit yung ulo mo. Diba? Wala magandang patutunguhan eh. O kaya pareho kayo. Lalo na kung pareho kayong ganun. Diba? O silence, frozen words, no words, stone wall. O pwedeng ganyan. Yung nangyayari sa inyo ngayon. Instead na magbangayan kayo, baka nananahimik na lang kayo. May mga time talaga na maganda, wag mo nang gatungan yung sitwasyon sa pagdadaldal. May mga time talaga na kailangan ng silence. Na minsan powerful yung silence eh. Minsan hindi mo kailangan buksan yung bibig mo eh. Para iparating yung mensahe mo. Okay? Yan lang yung Yan yung sitwasyon ninyo. Second week of October, Aries. Tignan natin yung advice sa inyo ng Sacred Nabulol na ako. Advice ni Sacred Traveler Oracle sa inyo. Closing message or advice ni Sacred Traveler Oracle. Infinite abundance! Sarap! Oh, abundance is pouring into your life. Tama ba yung Clover? Oh. Diva. Sabi ng Clover ay siswertihin ka, tas lumitaw yung infinite abundance. Abundance is pouring into your life. O Jiva, ibig sabihin ni Tay, nagsisiksik, liglig, umaapaw ang pwedeng opportunity. Basta mga blessings para sa iyo. Etong October. Okay, Aries, ito yung mga nakalkal natin dito sa mga aring posibilidad na makakaharap mo itong second week ng October. Kung gusto nyo makatulong dito sa aking Facebook and YouTube, paki-like and share itong video, and also don't forget to subscribe. Take care and God bless everyone.